Isipin mo to, may nagbigay sa'yo ng lechon. Pero dahil nakafocus ka sa maliit na pirasong nasunog, hindi mo ma-enjoy yung buong handaan. Ganyan ang buhay natin. Ika nga na Spanish writer na si Facundo Cabral, hindi ka depressed, distracted ka lang. Hindi ka nalulungkot, naliligaw lang ang atensyon mo. At yan ang i-real talk natin ngayon. Ang libro ni Facundo Cabral na Hindi ka depressed, distracted ka lang, is a wake-up call na binalot ng poetry at wisdom. Hindi ito about clinical depression. It's about perspective. Cabral argues na nalulunod tayo sa problema hindi dahil mahirap ang buhay, kundi pinipilit natin hanapin at tumingin sa maling mga bagay. Hindi ito step-by-step self-help manual. Wala itong top 10 ways to be happy. Instead, para tong matinong kausap na may dalang matinding realidad. Para isang wise na lolo na may hawak na kape at kayang ipamukha sa'yo kung gaano kaganda ang buhay na hindi mo napapansin. Sino nga ba si Facundo Cabral? Siya ay isang Spanish singer, philosopher, survivor. Mula sa hirap, iniwan ng ama, hindi nakapag-aral, pero naglakbay sa buong mundo para ikwento ang natutunan niya sa buhay. Isang beses muntik na siyang mamatay, pero nabuhay siya para ikwento sa atin. Ano ikinalulungkot mo, buhay ka pa. Ito ang libro niya. Hindi lang isinulat, kundi inawit, isinabuhay, at ikinuwenta sa milyong-milyong tao. Naging mensahe ito ng pag-asa sa Latin America at ngayon, dinadala ko sa inyo. Dahil baka ito na yung perspective shift na hindi mo alam na kailangan mo. So sa first chapter, sinabi na, maraming tao ang nag-aakalang ang lungkot ay isang sumpa. Isang mabigat na ulap na buwabanat sa kanila. Pero ayon kay Cabral, ang lungkot ay hindi problema. Ito ay isang mensahe. Isipin mo to, kung gutom ka, hindi mo sisigawan ang sikmura mo. Kakain ka lang. Pero pag malungkot ka, bakit hindi mo hinahanap kung saan talaga nanggagaling? Ang lungkot ay paalala, hindi ito kalaban. Ang mundo ay hindi nakukulang sa ganda. Ikaw ang bumabalik sa mga alaala ng sakit. Ikaw ang hindi nakatingin sa mga biyaya. Ang tanong, kailan ka huling natuwa sa isang bagay na hindi mo binayaran? Malamang matagal na. At yun ang distraction na sinasabi niya. Wala kang kulang. Hindi mo lang napapansin ang kabuuan mo. Marami ang naniniwala na kulang ang buhay nila. Kailangan ng bagong gamit, mas malaking kita, o ibang kapalaran para sumaya. Pero sabi ni Cabral, hindi totoo yan. Isipin mo to, parang may hawak kang baso ng tubig, pero dahil naghahanap ka ng juice, hindi mo mapansin na may iniinom ka na. Hindi mo kailangan ng mas marami. Kailangan mo lang tignan kung ano nang meron ka. Kapag sinabi mong wala akong oras, ang totoo, binigay mo lang ito sa ibang bagay. Kapag sinabi mong wala akong choice, ang totoo, natatakot ka lang sa desisyon kailangan mong gawin. Hindi ka kulang. Masyado ka lang abala sa iniisip mong kulang. Ang totoong problema mo ay hindi ang buhay, kundi paano mo ito tinitignan. Marami ang naniniwalang masyadong mahirap ang buhay. Pero sabi ni Cabral, hindi ang buhay ang mahirap, kundi kung paano natin ito binibigyang kahulugan. Kung ang ulan ay nakakasira ng araw mo, ang problema ba ay ulan o ikaw? Isipin mo isang taong na late sa trabaho, pwede niyang isipin, ang malas ko talaga. O pwede niyang isipin, siguro may rason bakit nangyari to. Parehong sitwasyon, magkaibang pananaw, magkaibang emosyon. Ang sakit, ang lungkot, at ang takot, hindi ito problema. Nagiging problema lang ito kapag pinili mo tignan ito bilang isang trahedya sa halip na isang bahagi ng buhay. Ang pinakamasayang tao ay hindi laging may mabuting kapalaran. Sila yung laging marunong magpasalamat.
Minsan, inisip natin, ang swerte naman niya. Pero sabi ni Cabral, hindi swerte ang nagpapasaya sa tao. Ang pasasalamat ang dahilan. Isipin mo 2 tao na may parehong trabaho. Yung isa, reklamo ng reklamo. Yung isa, tuwang-tuwa dahil may trabaho siya. Parehong trabaho, pero magkaibang buhay. Ang pasasalamat ay hindi isang resulta ng kasaganaan. Ito ang sanhi nito. Sa Pilipinas, tinuruan tayo magpasalamat, pero minsan, nalilito tayo kung ano totoong gratitude, at kung ano ang utang na loob. Hindi ka obligado maging masaya dahil may ibang nahihirapan. Dapat kang maging masaya dahil natutunan mong pahalagahan ang meron ka. Hindi ka magiging masaya dahil maganda ang buhay mo. Magiging maganda ang buhay mo dahil marunong kang makakita ng saya sa mga bagay na meron ka. At kung hindi mo magawa yun, kahit anong dumating sa'yo, hindi ka magiging kontento. Hindi ka mahina, natatakot ka lang. Ang hina ko. Ilang beses mo na yung sinabi. Pero, sabi ni Cabral, hindi totoo yan. Hindi ka mahina. Natatakot ka lang sa kung anong nasa kabilang side ng pagsubok. Kung talagang mahina ka, hindi ka na sana nakarating sa point na to. Isipin mo kung paano natuto ang bata maglarad. Ilang beses siyang natumba bago niya nagawa. Pero hindi siya tumigil dahil hindi niya alam ang konsepto ng mahina. Ikaw lang ang nagbibigay ng label sa sarili mo. Hindi ka mahina. Hindi ka walang kwenta. Hindi ka talunan. Natatakot ka lang, at kapag naintindihan mo yan, wala nang makakahawak sa'yo, maliban sa sarili mong tapang. Laging sinasabi ng iba, move on ka na. Pero, paano kung hindi naman talaga kailangang iwanan ang sakit, kundi intindihin ito? Sabi ni Cabral, hindi mo kailangang kalimutan ng sugat. Kailangan mo lang matutong mamuhay kasama to. Parang balat na nasugatan. Oo, may peklat, pero hindi ibig sabihin wala ka nang magagawa. Ang sakit ay hindi hadlang. Ito ay isang marka na nagpapatunay kung gaano kalakalayo. Ang problema, masyado nating iniiwasan ang nakaraan. Pero, isipin mo to. May 2 tao na saktan noon. Pero yung isa at nakahanap ng dahilan para maging mas mabuti. Sino ang mas nagdala ng bigat? Ang sakit ay hindi mo kaaway. Ang pananaw mo sa sakit, yun ang kalaban mo. Isa pa, akala natin, ang buhay ay isang diretsyong daan. Isang linya ng tagumpay. Pero sabi ni Cabral, hindi mo dapat sukatin ang buhay mo base sa kung gaano ka kaayos ngayon. Kasi isipin mo, ang pinakamasarap na pagkain, dumaan sa apoy. Ang pinakamatibay na bakal, dumaan sa init. At ang pinakamalalim na tao, dumaan sa pagsubok. Kapag may hindi nangyayari sa gusto mo, hindi ibig sabihin na wala nang magandang mangyayari. Ang buhay ay hindi isang listahan ng natapos mong gawin, kundi isang kwento na kung paano mo pinagtagpi-tagpi ang mga hindi mo inaasahang liko. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Minsan, ang hindi mo alam, ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Wala akong oras. Madalas natin idahilan yan. Pero sabi ni Cabral, hindi totoo yan. Dahil bawat araw, gumagawa ka ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Isipin mo, kung bigla kang nanalo ng libreng trip sa Japan, may oras ka ba? Bigla ka bang magiging available? Ang tanong, hindi kung may oras ka, kundi kung ano ang binibigyan mo ng oras. Kasi isipin mo to, may isang taong gustong matutong mag-Espanyol, pero sinasabi ni wala siyang oras. Pero pag inalala mo, ilang oras ba siyang nasa social media? Ilang oras siyang walang ginagawa? Hindi kulang ang oras mo. Ang problema, baka hindi mo lang nakikitang may time kang gawin ang malaga. At kung talagang malaga, may paraan. Kung hindi, may dahilan. Lagi nating iniisip na ang hinahanap natin sa buhay ay kasiyahan.
Pero sabi ni Cabral, hindi kasiyahan ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay peace. Kasi isipin mo, ilang beses ka nang sumaya pero bumalik pa rin ang lungkot. Kasi ang saya ay parang hangin. Tumadaan, nawawala. Pero ang peace, kapag nahanap mo, kahit anong bagyong dumaan, hindi ka basta natitinag. Ang problema, akala natin na ang peace ay galing sa tamang sitwasyon. Pero hindi. Ang kapayapaan ay hindi galing sa kung anong merong or wala ka. Galing yan sa kung paano mo ina-accept ang lahat ng nangyayari sa'yo. At kapag natutunan mo yun, wala nang bagay na pwedeng gumulo sa buhay mo ng matagal. So ayun, kung may isang bagay na gustong ipaalala ng librong to, ito yon. Ang buhay mo ay hindi isang problema na kailangang ayusin. Ito ay isang himala na kailangang mapansin. Marami sa atin ang nag-aakalang ang kasiyahan ay isang destinasyon. Pero paano kung ito ay isang paraan ng paglalakbay? Paano kung sa halip na hintayin ng tamang pagkakataon, kaya nating piliin ang tamang pananaw, na din mismo? Ang libro ni Facundo Cabral ay hindi lang isang pagbabasa. Ito ay isang pagmulat. Para ito sa mga pagod, sa mga nag-aalangan, sa mga nakakaramdam ng bigat. At kung isa ka doon, baka ito na yung tanong na dapat mong sagutin. Anong ikinalulukot mo? Buhay ka pa. So anong tingin niyo sa libro? Comment lang down below. Maraming salamat sa oras, attention at energy nyo na makinig. Kung nagustuhan nyo ang content na to, please like at don't forget to subscribe para sa mga upcoming naming kwento. As always, ingat and stay grateful.